Hola, buenas tardes a todos. Vamos a entrar ya para empezar nuestro culto. Antes de nada me gustaría leer quién va a ser usado el día de hoy. Opening Prayer, Sister Estela. Vale. El día de hoy vamos a tener también la oportunidad de compartir testimonio, Offeratory Song, June Celebrants, Offeratory Prayer, Sister Telma y mensaje. Así que vamos a ponernos en pie el día de hoy para empezar nuestro culto. Amén. Vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo el día de hoy aquí. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's all that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. His thoughts much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Lord. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. Through what we can pour, all I have is yours. Every single breath, I bring you more. I bring you more than a song, for a song in itself
Sister Estela. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Kami pinagpupuri, Lord God. Nagpapakumbaba, Lord God, sa hapong ito, Panginoon. Lord, you know everything, Father. Kami po, Lord God, ay tinipon mo, Lord God, sa hapong ito, Panginoon, para, Lord God, humingi, Lord God, ng kapatawaran, Lord God, sa hapong ito, Panginoon. Meron man po kaming nagawang kasalanan, Lord God. Alam ko, Diyos, na wala pong lingid sa iyong harapan, Lord God. Alam mo po, Lord God, we are transparent unto you, Father. Alam mo po, Lord God, yung aming pong pagkatawa, Lord God. Kaya alam ko po, Diyos, na sa oras na ito, Panginoon, patawarin mo po kami bago po kami po, Lord God, na magsumamba, O Lord God, sa hapong ito, Panginoon. We need, O Lord God, na ibuhos mo pong iyong banal na dugo, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, para linisan po, Lord God, ang aming pong pagkatao, Lord God, sa hapong ito, Panginoon. Kaya, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, hinihiling po namin, Lord God, ang iyong presensya, yung banal na Espiritu Santo sa lugar na ito, Panginoon, na lahat rin po, Lord God, ng iyong gagamitin po sa hapong ito, Panginoon, ay ikaw na po, Diyos, ang manguna po sa bawat isa sa kanila, Lord God. Itago mo po sila sa iyong cross at ikaw ang may taas sa hapong ito, Panginoon. Anoint them, Lord, with your Holy Spirit, then, Father, Lord God, para, Lord God, gamitin mo po sila, O Lord God, na maging kaaya-aya po sa iyong harapan sa hapong ito, Panginoon. Ganon din po sa oras na ito, Panginoon, na we need your presence in the midst of us, O Lord God, sa hapong ito, Panginoon, na lahat po ng aming pong gagawin sa hapong ito, Panginoon, ay magmula po, O Lord God, sa umpisa, Panginoon, hanggang matapos po, O Lord God, ng serbisyong ito, Panginoon, ay sana, Lord God, manatili ka pong nasa amin, Lord God, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw lamang po, Diyos, ang nakakaalam, Lord God, sa bawat isa po sa amin, Lord God. Kaya, Lord God, ibuhos mo, O Lord God, ang iyong banal na Espiritu Santo, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. We need your presence, Lord God, na ikaw lamang pong maging sentro, Lord God, ng serbisyong to, Panginoon. Ano man po, Lord God, ang bawat dinadala po ng bawat anak mo, Panginoon, ay Lord, ikaw po, Diyos, ang nakakaalam, O Lord God, na ikaw po ang tumulong po sa bawat isa po sa amin sa hapong ito, Panginoon. Alam ko po, O Diyos, na ikaw po ang aming Diyos, O Lord, nagbibigay, O Lord God, ng kalakasan po sa bawat isa po sa amin, Lord God, at nagbibigay, Lord God, ng aming pong mga karaingan sa iyo, Panginoon, ng solusyon, Lord God. Kaya, Lord God, sa hapong ito, Panginoon, sa mga iyong anak ko, Lord, na wala pa po, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, ay gabayan mo po, Lord God, para makarating po sila, O Lord God, sa serbisyong ito, Panginoon. Ganon din po yung mga wala po dito po, Lord God, sa aming kalagitnaan sa hapong ito, Panginoon. Hindi po maiksi ang iyong kamay para iabot po sa iyo, sa kanila, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Ay Lord, alam ko, Panginoon, na lalabas po kami, O Lord God, sa hapong ito, Panginoon, na kami po, Lord God, ay punuin mo po, Lord God, ng iyong pagpapala, Lord God, at yung pag-ibig, Lord God, sa hapong ito, Panginoon. Wala po kaming hinihiling, O Lord God, kundi, Lord, ang iyong presensya, Lord God, na manatili pong nandito, Lord God, sa hapong ito, Panginoon. May your Holy Spirit be within us, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. At sana, Lord God, ikaw po, Diyos, ang manguna, Lord God, sa bawat isa po sa amin, Lord God, sa hapong ito, Panginoon. Gamitin mo po sila, O Lord God, na naayon sa iyong kagustuhan, Lord God, sa hapong ito, Panginoon. Sa lahat po ng tatayo, Panginoon. Sana, Lord God, ikaw po, Diyos, ang manguna po sa kanila, Lord God. Kaya, Lord, nagpapasalamat na po kami, O Lord God, sa hapong ito, Panginoon. Na ikaw po, Panginoon, ang nagtagumpay na po, Lord God, sa hapong ito, Panginoon. Nalalabas po kami, Lord God, na damang-dama po namin ang iyong presensya, O Lord God, sa bawat isa po sa amin, Lord God. Ganon din po, Lord God, sa hapong ito, Panginoon, na hinihiling po namin, Lord God, na ikaw na po ang manguna, Lord God, sa hapong ito, Panginoon. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. God is good. And all the time. God is good. And all the time.
Amen. For today, we're going to sing a new song that calls Hallelujah. What means Hallelujah? What means Hallelujah? Means praise the Lord. What means? In Revelation 19:1 says, after this I heard what seemed to be the loud voice of a great multitude in heaven crying out, Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God. Amen. We're going to dance and sing Hallelujah! Hallelujah. The praise we say, hallelujah. You get all the praise always, hallelujah. You get all the praise we say, hallelujah. You get all the praise. I got a one who is for me, and he's known for making a way. He fought by the battle, so I wouldn't have to. All glory belongs to his name. And I've got a God who's been faithful for more than I could explain. And through every season, in spite of my weakness, he gave me a song I could say. I came to praise. I came to praise. That's why I woke up today. I came to praise. We say hallelujah. You get all the praise. We say hallelujah. You get all the praise always. Hallelujah. You get all the praise. We say hallelujah. You get all the praise always. I got a king who is risen. Put my shame in the grave. Went to hell and back, and now I never had to. He did it all in 3 days. I came to pray. Declare it. I came to pray. That's why I woke up today. I come to praise. We say, hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise always. Hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise always. I'm singing in the morning, I'm singing at night, I'm singing the battle, and that's how I fight. I'm singing it's holy, I'm singing it twice, I'm singing it's holy the rest of my life. I sing in the morning, I sing in the night, I'm singing in the battle, and that's how I fight. I'm singing it's holy, I'm singing at night, I'm singing in the morning the rest of my life. Hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise always. Hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise. We say, I'm singing in the morning, singing at night, I'm singing the battle, and that's how I fight. I'm singing it's holy, I'm singing it now, I'm singing it's holy the rest of my life.
singing in the morning, I'm singing at night, I'm singing no matter where that's how I find. I'm singing it's holy. I'm singing it twice. I'm singing it's holy the rest of my life. Hallelujah. You get all the praise we say. Hallelujah. You get all the praise always. Hallelujah. You get all the praise we say. Hallelujah. You get all the praise always. Again. Hallelujah. You get all the praise we say. Hallelujah. You get all the praise always. We give you all the praise. We give you all the praise and we give you all the honor, God. We are here to adore you, to worship you today. I know that you are here today. So we're going to sing the blessing that our God gave us, the blessing of life, the blessing of His love, the blessing of His presence. Thank you, Lord, for this moment. Yes, Lord. Thank you, Lord, for this moment. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, be gracious. Lord, turn His face toward you and give you peace. And we sing, Amen, 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 Amen. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious. Lord, turn His face towards you and give you peace. Amen, Amen,
thousand generations, and your family, and your children, and the children, the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your
tonight, God. We feel you. Yes, Lord. Come on, church. Speak to him. Speak to our God, Lord. Tonight, we worship you tonight, God. We worship you. We feel you. Amen. Yes, Lord. Te adoramos, Dios. Te sentimos el día de hoy. Tu nombre declaro el día de hoy que vaya en generación, que vaya en familia, Señor. Que tu nombre nos acompañe día y noche, que en cada salida te tengamos presente, Dios. Tu nombre es el único que tenemos hoy en día para paliar todos estos problemas, para paliar todo aquello que está mal en el mundo, Señor. Sabemos que tú tienes un plan para esta iglesia, que tienes un plan para este mundo, que tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor, el día de hoy. Porque tú nos bendices cada día, Señor. Porque ya has escrito esa promesa que tienes para nosotros. Has escrito nuestro futuro, Dios. Tú sabes lo que vas a hacer en nuestras vidas, Dios. Y aunque no entendamos lo que pasa en el mundo, porque hay terremotos, porque hay fallecimientos, porque hay guerras, Señor, tú lo sabes, porque tienes un pensamiento más grande que el nuestro, Dios. Sabes más que nosotros y tienes un plan mejor para cuando estemos contigo en el cielo, Señor. Sabemos que todo tú lo puedes, Dios. Bendícenos a cada uno de nosotros el día de hoy. Bendice a cada hermano que nos está viendo a través del live, Señor. Bendice a cada hermano que se ha ido de vacaciones y que vayan en tu nombre, Dios. Te damos las gracias por este momento en el que podemos sentirte, Dios. En el que podemos sentir tu presencia, tu gracia, tu perdón. Ayúdanos cada semana a levantarnos, Dios, a darnos fuerzas en este mundo donde está corrompido, Dios. Danos fuerza, danos sabiduría en el nombre de Jesús, porque tu nombre tiene poder. Señor, te damos las gracias por este momento en el que podemos sentirte, en el que nos estás transmitiendo algo en nuestro corazón, Dios. Sabemos que nos cuidas, Señor. Te damos gracias, Dios, y solo a ti. Te damos las gracias, elevamos tu nombre en lo alto del mundo, Señor. Elevamos tu nombre y declaramos que tú eres el único, que tú eres el Rey de todos los reyes, Señor. Te damos las gracias, damos victoria, Señor. Elevamos tu nombre el día de hoy y todos mis hermanos declaramos amén, 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 amén. Qué bien se está cuando podemos adorar al Señor y cuando podemos sentir que nos habla a través de su alabanza. Y ahora es momento de testimonio. ¿Hay alguien que quiera testificar algo de Dios que haya hecho su vida últimamente? No hace falta que te hayas comprado una casa, ¿vale? Con que Dios
te haya ayudado en el trabajo o te haya dado más paciencia en algo. Eso vale también para poder testificar. Si alguien quiere testificar, es su momento. Amen. Supposed to be si Brother Joel lang magpapatotoo. Pero ako na po kasi medyo masakit pa yung paa niya. I just want to testify the goodness and the faithfulness of God this week. Kasi po yung nangyari sa aking asawa, talaga namang nakakatakot. Kasi nangyari po is nahulog po siya doon po sa aming trabaho, JD Raas. Ano bang tawag doon sa Tagalog? Bangin. Bueno, siguro mga 12, mas de 12 feet po. Nahulog po siya doon kasi nagdidilig siya, then may nakita po siyang ahas. Kasi doon po sa amin finca nga, pag mainit, naglalabasan po yung mga kunada dito ikat, kolibras, kunadansa. Hindi kasi serpente ang tawag nila eh. Kolebra, no? And then yung pag ano niya na nataranta siya, napapatayin sana niya, yun nahulog po siya. Then takot na takot po ako kasi ang taas ng ano din, yung doon po sa lugar na nahulog siya, mabato po kasi dun sa lugar namin. Pero salamat po sa Panginoon. It's a miracle. Sabi nung mga kasama namin sa work, kasi askidado byuda, sabi po sa akin. Pero ang pinaka-miracle po doon mga kapatid, kahit ang taas po ng lugar kung saan siya nahulog, nagpunta po kami ng urhensya, wala pong ni isang buto ang nabali sa kanya. Napakabuti po ng Panginoon. Namaga po yung paa niya, ice lang din, nagreseta lang yung doktor ng Ispidifin, alam niyo yung mga, pero napakabuti ng Panginoon. Doon po namin naranasan yung, sabi ko, Lord, ano yung time na yun, sabi ko, kasi pwedeng nabasag yung ulo niya, hindi po na paano yung salamin niya, nakaano pa siya pero wala pong nangyari sa kanya. Pero until now po, meron pa rin yung pamamaga kasi nung nahulog siya, nauna yung paa niya din, nagganon yung paa niya, yung ankle niya. So, pero yung katawan niya, para siyang Spiderman, nagtumbling siya. So, salamat po sa Panginoon, sa patuloy na pag-iingat niya po, hindi lamang po sa amin, sa ating lahat, at sa ating pamilya sa Pilipinas. Di ba napakabuti ng Diyos? Palakpakan naman po natin siya. Amen. Qué bien, ¿veis? No hace falta comprarse una casa para poder testificar que Tito nos ha hecho más daño. Sí, ¿no? ¿Alguien más quiere testificar? Oh, ya. Pues voy a llamar... vale. ¿Ves? Siempre, ¿habéis visto que siempre vienen a testificar los mismos? ¿Qué pasa? ¿Que Dios solamente hace cosas en su vida? ¿Qué pasa? Pasalamat po ako sa ating Panginoon dahil yung pong resulta ng aking biopsy is benign. Napakabuti po niya. Salamat sa kanya dahil talagang ang mga anak niya, hindi niya talaga pinababayaan. Kaya laking ito ako. Dahil talaga, ano pa naman noong nalaman ko, noong sinabi pa naman sa akin na ibabiopsy ako at hindi malaman kung benign o malignant. Pero yun, nung nalaman ko yun, talaga, may peace na katahimikan ako na dahil iniisip ko na nasa akin ang Diyos, tutulungan niya ako. Hindi mangyayari yung magkaroon ako yung hindi I'm malignant. Kaya salamat sa Diyos sa kabutihan niya. Thank you. Ahora sí, June Celebrants para Offeratory Song. Celebrants. Sober.
malakas ito. Praise the Lord. Papigsa. While the world looks upon me as I struggle alone. Practice lang po kasi medyo mahina tayo yung tenga ko o yung one. Pakilakasan lang po yung sound. Salamat po. Oh, ganun. While the world looks upon me as struggle alone, they say I have nothing, but they are so strong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessing on me. There's a roof above me, I can place to sleep. There's a food on my table, and shoes on my feet. You give me your love, Lord, and then a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. Lord, I know I'm not wealthy. These clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. That's not all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessing on me. A roof above me, have a good place to sleep. There's a food on my table and shoes on my feet. You gave your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. Thank you, Lord, for your blessing on me. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Lord, hallelujah. Thank you, Lord, for your blessings upon us, O God. Thank you, Lord, sa lahat ng aming kalakasan, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na buhay na hindi nagpapabaya sa amin, Panginoon. Lord, itinatas ko, Panginoon, ang tithes and offering na ito, Panginoon. Hallelujah. Nihiling namin, Panginoon, na naway gamitin ito upang sa ganun, Panginoon, mapalawak iyong ebanghelyo, Panginoon. Lord, i-bless mo po kami, Panginoon, na nagbigay, O God, hallelujah, na ikaw po, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na magbibigay sa amin, Panginoon, ng mga blessings, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Praise the Lord!
Yung pinakamalakas na palakpak, mga kapatid, para sa Diyos. Yung parang intensity 8. Alam nyo, kalakas yun, mga kapatid, ano? Napakalakas. Salamat sa Diyos. Muli, nandito tayo para sambahin at luwalhatiin ang Panginoon. Alam nyo ngayon, ang dami hong tumatawag sa Diyos. Busy. Parang seryoso tayo, mga kapatid, ngayon, no? Mainit. Ganyan din sana ang ating paglilingkod sa Panginoon, napakainit. Sino po yung mga masaya ngayon? Parang yung mga uuwi lang ng Pilipinas ang malakas ang amen. Hindi naman. Pati yung mga may doble paga siguro, ano, mga kapatid, malakas ang amen. Nung nakaraan, ang ating napag-aralan ay tungkol, ano yung tema natin nung nakaraan? Kung mayroon pong masamang balita, mayroon ding magandang balita. Mayroon pong Diyos na sumasagot. Kamakailan lang, mga kapatid, hindi po lingid sa ating kaalaman. Hindi po natin ina-expect na ganun po kagrabe ang nangyari sa Venezuela. Pero mayroon po akong isang napanood na babae, sabi niya, siya po ay, sabi niya, ako ay hindi naniniwala sa Diyos, pero nung lumindol, naniwala na sa Diyos, mga kapatid. Ewan ko kung napanood nyo yung isang simbahan na mayroon silang gawain, mga kapatid. Sa halip na sila'y tumakbo, napanood nyo yun? Hindi sila tumakbo, kundi ang ginawa po nila, mga kapatid, mamatay man sila o hindi. Talagang nagpuri sila sa Panginoon. At salamat doon po sa video, wala po akong nakita na sila po ay nasaktan o nasugatan. Ganun po kabait ang ating Panginoon. Sa atin po ay, alam nyo tayo, ipinanganak ko tayong may takot sa Diyos, ano? Mayroon po tayong mga kanya-kanyang kaparaanan ng pagsamba. Ang dami hong mga lumalabas na tinitignan, pinapansin, inoobserbahan ko naman, mga kapatid, hindi naman po mga AI yon, no? Kasi mayroon din po yung mga pastor na taga roon na sinasabi po nila na may mga lugar na kung saan parang sa atin yung prosesyon. Meron pa yung nagtatambor sila ng 5 oras hanggang lumindol, ano? At sabi ng mga iba, nagalit ang Diyos. Totoo nga naman, mga kapatid, pag tayo sumamba sa ibang Diyos, sinabi naman po sa Exodus, na siya po ay yung jealous God, ang ating Panginoon, no? Ayaw po niya na sasamba tayo sa iba. Ang nais po ng Panginoon, siya lamang po ang ating sambahin. Sabi po natin siguro, tranquilo, kasi ang Espanya, hindi lumilindol. Pero kanina ho, mga kapatid, lumabas ho sa balita, kahapon, lumindol din po sa Andalusia, sa parte po ng Malaga. Kaya lang mahina. Intensity 2. Kumbaga, hindi gaanong ramdam. Pero may lindol, mga kapatid. Itong mga pangyayaring ito, hindi na ho sa atin bago. Pero, mga kapatid, kung darating yung panahon, wag naman po sana. Pero hindi po natin mapipigilan ang sinabi po ng banal na kasulatan. Ang nakasulat po dito ay mangyayari, mga kapatid. At kung sakali, mga kapatid,
Ang tanong, kung mamamatay tayo, hindi man sa lindol, saan tayo pupunta? Sa langit ba? O sa impyerno? Para hindi po tayo magtakal, mga kapatid, tumayo tayong lahat at basahin po natin ang ating teksto. Alam ko po, mainit, pero mamaya mayroon tayong palamig. Kung gusto po nyo ng mas malamig, makinig ko tayo para tayo po ay pupunta doon sa lugar na malamig, mga kapatid. Hindi sa mainit, hindi sa impyerno. Dito po sa Matthew chapter 7, 21, 22 at 23. Makailang beses ko na hong binasa ito at kayo din po siguro nakailang beses na ho ninyong nabasa at ilang beses na ninyong narinig. Pero sa hapon pong ito, mga kapatid, itong linggo na ito, bago po mangyari yung lindol, naglalaro na po sa aking isipan ang bersikulong ito. At ngayon, mga kapatid, mayroon pong nais ng Diyos na iparating uli sa atin bilang babala, paalaala sa lahat ng kanyang mga hinirang para hindi ho tayo mapunta po doon po sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi po, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, kaharian ng langit, mga kapatid. Kundi ang mga tao lamang, mga kapatid, may exemption na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ituloy po natin ang susunod na bersikulo at ino po ang sinasabi. Sa araw ng paghuhukom, ito hindi ho natin may iwasan, mga kapatid, haharap tayo sa hukuman po ng Diyos. Marami ang magsasabi, sana hindi ikaw. Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Ito ho yung matindi, mga kapatid. Sana ho hindi po natin maririnig po ito. Versikulo 23. Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi tayo yun, mga kapatid. Gusto ba niya isali sarili niyo? Ako, hindi, ayaw ko, mga kapatid. Sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. At ang sabi pa, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Paano ho mangyari, mga kapatid? Nasasabihin ng Diyos, hindi kanya kilala. Samantalang, versikulo 22, nandito ka ngayon. Yun po yung napakalaking pag-ingatan po natin at pag-isipan po natin mabuti, mga kapatid. Hindi po natin hawak ang ating buhay. Marahil bukas makalawa, babalik na ho tayo doon kasi hindi tayo taga rito, mga kapatid. Ano ang sasabihin po ng Diyos sa atin? Dakilang Diyos, sa oras na ito, nabasa na ang mga bersikulong ito na kung saan ito po ang aming magiging batayan sa aming aralin. Alam ko po, O Diyos, paulit-ulit man na ito po'y aming nabasa, narinig at pinagbubulay-bulayan. Pero alam po namin, mayroon kang panibagong mensahe na nais iabot sa bawat isa sa oras na ito. Sikapin nawa namin, O Diyos, na magkaroon po ng pagnanasa na alamin ang nais mo sa oras na ito. Hayaan mo, O Diyos, ang aming espiritu ay makipag-ugnayan at makipag-usap sa iyo, Panginoon. Mabuksan ang aming espiritual na pandinig at maging din po dadaloy sa kailaliman at kaibituran ng aming puso. At alam po namin ang mensahe ng buhay na ito ay magiging tanglaw sa aming buhay espiritual. Pangunahan mo ang iyong lingkod, ang mga kapatid na ito at lahat ng makikinig, O Diyos. Kami iyo pong hamunin, gisingin, O Diyos, sa aming pananampalataya, na kami, O Diyos, ay mapupunta sa iyong kaharian pagdating ng panahon. At ito na po aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.
Amen and amen. Mari na po kayong umupo, mga kapatid. Sa versikulo 21, gusto ko pong basahin po natin sa wikang Ingles, sa NIV. Pero bago ko po makalimutan, mga kapatid, ito po yung ating tema. Isa pong question, then, who will enter the kingdom of heaven? Ang sabi po kasi dito, not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Doon muna tayo, mga kapatid. Ngayon ang tanong, ito po yung tema po natin, kung ganon, sino ang mga makakapasok sa kaharian ng langit? Kasi sinabi niya, hindi lahat. Sino ngayon? For example, tayo ngayon na nandito, mga kapatid. Kung ako magsasabi, example lang hindi lahat ng nandito ay pupunta ng langit. So ang tanong, sino ang makakapunta sa langit? Pwede ba ninyong masabi sa inyong mga sarili, mga kapatid, na isa kayo sa makakapunta sa langit? Yung pong aming professor nung kami po ay first year college, natatandaan ko po yung sinabi po niya, kasi halo-halo pa lang noon yung mga civil, electrical, mechanical, halo-halo. Sabi po ng aming professor, si Engineer Yabot, sabi niya, 50 kami, sabi niya, kayong mga 50, 89, 90, 91, 92, 93. Sabi niya, 1993, sa bilang ninyo, tandaan nyo ito, tandaan nyo yung mga mukha ng kasama ninyo, 10 lang ang makagraduate. Bakit hindi nakagraduate po yung 40? Sa pagkakaalam ko, mga kapatid, hindi umabot yung sinabi niya, menos. Noong 1993. Kasi may nag-asawa. May tumigil. Marami pong dahilan. So dito po, mga kapatid, mayroon din pong mga dahilan. Pero ang hangad po natin ay makapunta. Di ba? Nung nag-enroll tayo, ang hangad po natin makatapos. Mabigyan po natin ng parangal ng ating mga magulang. At ngayon, iniisip ko, mga kapatid, isa ako sa mga hindi nakatapos. Kasi nung fourth year college, tinawag ako ng Panginoon. Pero hindi ko naman po sinasabi, mga kapatid, ngayon, na hindi ako makakapunta ng langit. Kayo po ba, mga kapatid, pwede yung makakapasok kayo sa kaharian ng langit? Parang walang... Parang alanganin. Alanganin. So ngayon, kung alanganin, mga kapatid, may solusyon. Amen? So dito po nung sinabi, ang nagsasabi po dito, ang Diyos. Kasi sabi, Panginoon, Panginoon, ang kausap po ng taong ito, mga kapatid, ay ang Diyos. Ibig pang sabihin, ang Diyos ay mayroon pong itinatangi, mayroon pang pinipili. O sabihin po natin sa termino dito, rasismo ba ang Diyos? Hindi, mga kapatid. Pag-akyat ng ating Panginoong Hesus doon po sa John chapter 14, mayroon ba siyang sinabi na pupunta ko doon at ihahanda ko lang ang mga mangilan-ilan? Wala po, mga kapatid. Basahin po natin sa versikulo 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na kasama kayo doon sa pinagsabihan nito? Pero ang tanong, gusto niyang makapunta. May hinihanda, pero ayaw mong pumunta.
Meron yung mga kinukuha sa Espanya, ayaw. Meron naman yung hindi kinukuha, baliktaran na mga kapatid. Gustong pumunta. Bueno, versikulo 3. Basa-basahin lang po natin mga kapatid. At kapag naihanda ko na kayo mga kapatid, kasama ko, babalik at isasama ko lang ang mga nagbigay. Mayroon bang sinabi, mga kapatid? Wala. Tayong lahat upang makapiling ko kung saan ako naroroon. Ibig sabihin, lahat tayo, mga kapatid, walang itinatangi ang Panginoon. Pero ang nakakalungkot, hindi lahat. Anong ginagawa po natin? Bakit hindi tayo kasama? Yun po yung napakalaking tanong. Huwag naman po sana, mga kapatid. Sigurado, pagdating natin doon, titignan ko isa-isa. At pag hindi ko kayo makita, siyempre malulungkot ako. For example, mga kapatid, huwag naman po sana akong wala doon. Magdadamdam ba kayo? Buti na lang hindi nakapunta si pastor. Di ba? Ganun ba mga kapatid? Hindi. Amen? Di ba? Masakit yung ating pakiramdam pag isa sa atin ay hindi makakarating doon, mga kapatid. Tignan po natin, mga kapatid. Sa unang Timoteo, basahin po natin. Ito yung gusto ng Diyos. Pero ang tanong, gusto mo din ba? Ang ibig ng Diyos ay ibig niyang lahat ng tao, pati ikaw, pati ako, maligtas. Yun po yung nais ng Diyos. At tayo po ay makakalam ng katotohanan ito. Ano yung katotohanan na yun, mga kapatid? Sapagkat iisang Diyos at ang tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin sa Diyos. Kaya nga sinabi, doon po sa John chapter 14 verse 6, si Jesucristo lamang, mga kapatid, ang daan papunta po doon. Wala nang iba. Nagkakaintindihan tayo. So tingnan po natin kung saan tayo dumadaan. Baka maling daan yan. Maliligaw tayo, mga kapatid. Hindi tayo makakarating. Hindi lahat ng karatula na pupunta ng Manila o Cubao. Kung minsan, mga kapatid, nalilito tayo, dumadaan pa ng Via Dao. Kung saan dumadaan. Kaya kung minsan, nahuhuli. Kung minsan, hindi nakakarating. Yun po yung masama. Dito po sa ating aralin sa Mateo Kapitulo 7, ito po ay hinati-hati ng 7 bloke. Tignan mo po ninyo sa inyong mga Bible, mayroon pong mga pamagat. At ito po ay hinati ng 7. Habang binabasa ko, mga kapatid, mayroon po yung mga, siyempre, mga bersikulo na parang tinuturuan ko yung udyok ng Spirit. Lord, patawarin mo ako kasi parang iniisip ko na pag sabihin ko ito, parang mali yung interpretasyon. Dahil hindi naman po talaga ganon yung aking pagkaunawa dati. Pero habang ako po'y nag-aaral, mayroon pong sinasabi ang Diyos, mga kapatid, dito. Ito po ay parang isang liham. Kanina ho, binigyan ako ni Sister, salamat po sa nagbigay. Sulat. Hindi ko alam kung ano yung nandun, kung invitation o ano to. Hindi ko pa binuksan. Ang sulat, alam mo niyo mga kapatid, ang kabuuan ng sulat? Di ba nung nag-aral tayo, mayroon yung tinatawag pong heading, yung address. Greeting, salutation, Dear Madam. Di ba nung gumawa kayo ng love letter? Ano? Dear Babes. Ba ganun ba yan?
Wala pa yon, hindi pa uso noon. Hindi pa uso. Para kinikiliti si sister, Sister Marilyn. Nasubukan niya, no? Tapos igagano mo yung love letter, nangangamoy. Pati yung ball pen. Strawberry, amoy strawberry. Vale. And then, body of the letter, tapos mayroon po yung closing, nagpapaalam na. Tapos, pinipirma po, may signature. Kayo kompleto. Kaya lang mga kapatid, ganito po yun. Inuobserbahan ko kagabi mga kapatid. Parang yung nakikipag-usap ako sa Diyos, Lord, yung ganito, ibang sinasabi. Yung pangalawang parang iba yung sinasabi. Pero napag-isip-isip ko mga kapatid, dahil Kapitulo 7, magkakasama lahat. Kumpleto. So paano ngayon mga kapatid na ako po isentro lahat sa temang ito? Dahil yung iba, parang iba ang sinasabi. Pero ang sabi ng Diyos, pagbasahin mo ito, malalaman mo at mayroon akong ituturo sa iyo. Ay, ganun pala. Amen. So ngayon ang tanong mga kapatid, dahil sinabi sa mga binasa po natin, ang gusto niya, ikaw ay maligtas. Pag gusto ng Diyos na ikaw ay maligtas, saan ka pupunta? Sa langit. So ano po ang gagawin natin ngayon? Kung talagang gusto nating pupunta ng langit. Kamakailan lang po, mayroon po akong narinig. Parang ginawa niyang literal kasi. Na ang pagpunta ng langit ay napakadali. At sinabi po niya, Matthew chapter 7, verse 7, di ba sabi niya doon, humingi kayo, maghanap kayo at kumatok ka doon at bubuksan ka ng Diyos. Ganun ba kadali mga kapatid? Pag ganun, makakapasok tayo lahat. Tandaan po natin, mga kapatid, yung lugar na yon, hindi simpleng tao naghanda. Ang ating Panginoong Hesus. Ang lugar na yon, mga kapatid, ay sagrado at banal na lugar. Ibig sabihin, pag hindi ka magiging banal, hindi ka makakapasok sa lugar na yon. O hindi? Bueno, literal. Anong gagawin po natin ngayon? Sino yung mga pinagpalat, mamamasyal? Ano yung ibig sabihin? Yung mag-tour. Di ba uso yung tour? Sino yung mga magtutur ngayon sa inyo? Be honest. Parang walang pinagpala. Sino yung pupunta ng New York? Wala. Sino yung mapupunta ng Paris? Wala din? Lapitan po natin. Sino may mapupunta ng Barcelona? Wala din? Lapitan po natin. Toledo. Amen. Ngayon, dahil gusto po nating pupunta ng langit, mga kapatid, gustuin mong pupunta sa isang lugar, mapalag nga tayo ngayon dahil isang ganun mo lang, nandyan na yung picture, nandyan na yung mga hotel, nandyan na yung presyo, gaano katagal. Nakikita niyo mga kapatid? Ngayon, so dito po, ano ang gagawin mo? Kasi ako alam ko na. Anong gagawin mo para makapunta ka ng langit? Wala lang. Sabihin mo lang, basta bahala ko ng Diyos, bahala na siya. Mayroon tayong gagawin, mga kapatid. Oo, hindi. Bueno. Sinabi po ng Mateo sa Kapitulo 7, versikulo 7, humingi, ask.
Di ba, ang ginagawa po natin, pag alam mo si Sister Rosalie, ay pumunta ng Colorado ba yun, yung may Disney World? Saan ka magtatanong? Kay Brother Joel? Hindi. Yung nakapunta. Tama ako, mga kapatid? Tama? Saan kayo magtatanong, mga kapatid? Yung nakapunta. Eh, salamat sa Diyos, wala pang nakapunta sa langit. Wala tayong pwedeng mapagtanungan. Sinong gusto mo una napupunta? At mag-text na kayo pagdating ninyo doon. Di ba yung mga inililibing ngayon, natatawa ko kung minsan, pabaunan ng telepono para mag-text. Alam nyo, nung nakaraan, mga kapatid, meron akong kaibigan, nag-like. Sabi ko, patay. Matagal nang patay, mga kapatid, naka-online. Nakakatakot, mga kapatid. So, magtanong tayo. Kanino tayo magtanong kung paano pupunta sa langit, mga kapatid? Kanino? Kasi wala naman pong nakapunta eh. Ha? Saan tayo magtanong? Mayroon ba kayong Bible? Kasi kung minsan, mga kapatid, telepono ang inyong dinadala. Nakakaya. Mga kapatid, basahin po natin ang salita ng... Huwag naman po, mga kapatid. Magdala tayo ng Bible. Wala naman po nakakaya dito eh. Kung mayroon kayong dapat tanungin, mga kapatid, dito tayo magtanong kung paano. Nandito yung pinakamapa para makarating to tayo doon. Pag hindi mo binasa ito, hindi ka makakarating. Parang masama yung tingin ninyo, mga kapatid. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Seek! Ang sabi niya, pag maghahanap ka, makakasumpong ka. Pag hinanap mo dito, masusumpungan po natin, mga kapatid, ang sagot nandito lahat. Kung magtanong kayo sa akin, ang sasabihin ko lang yung alam ko. Pero dito, kumpleto ang sagot. Amen? Kaya kung gusto po ninyo, basahin. Nandito po ang sagot, mga kapatid. Bagamat mamaya, mayroon din po akong mga ilan-ilan na sasabihin po sa inyo. Dito po, madali ho bang pumunta ng langit? Baka sabihin nyo ulit, Pastor, wala pang nakasubok. Ha? Kung mga parang mag-abroad, madali bang pumunta sa Espanya? Yung mga iba sasabihin nilang mahirap. Meron naman po yung mga iba sasabihin, nung akong nag-apply, napakadali. Ang tanong ngayon, mga kapatid, may nagsasabi na mahirap pumunta ng langit, mayroon naman pong nagsasabing madali. Ano po ang totoo, mga kapatid? Kung madali, sabi niya, hindi lahat. Ibig sabihin, pag madali, makakapunta tayo lahat. Kaya dito pa lang, sinasabi, napakahirap, pero pwedeng makapunta sa langit. Naintindihan niyo ko, mga kapatid? Ganito yon. Ano mang abroad ang pupuntahan mo pag kulang ka ng requirements, hindi ka makakalipad. Tama? Sabi nila, ang hirap papuntang Amerika. Pero pag kumpleto ang requirements mo, makakapunta ka. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag kumpleto ang requirements mo, makakapunta ka sa langit. Kayo ba, pag umuwi kayo, di ba, chine-check nyo palagi? Hoy, nandito ba yung aking passport? Nandito ba yung aking residensya? Nandito ba yung aking DNI? Nandito ba yung aking ticket? Pag kulang ng isa, wala ba kayong gagawin? Eh, yung pinsan namin, nandun sa airport. Walang passport. Hindi makakalipad.
bumalik at kinuha yung passport. Kaya i-check po natin kung kumpleto, mga kapatid. Kung hindi kumpleto, ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Amen? Pwede mo bang sabihin, nakalimutan ko, magbabayad na lang ako. Hindi pwede, mga kapatid. Hindi pwede doon. Hindi po natin pwedeng suhulan ng Panginoon. Amen. Ito ngayon ang peligro, mga kapatid. Ito, makinig po tayo. Marami ngayon ang nalilito at ito po yung isang dahilan kung bakit hindi makakarating sa langit. Ano po yung pastor? Tignan po natin dito din po sa Mateo, sa Kapitulo 7. Nandito lahat. Kaya sabi ni Lord, basahin mo lahat. Anong kinalaman nito? 13 at 14, ang sabi niya. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ano naman po yung makipot na pintuan na yan? Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang. Saan ang pupuntahan? Sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ganito tayo kasi, kumbinsan mga kapatid, dahil maraming pumupunta doon, dumadaon doon na rin tayo. Paspasurot, kunat Ilocano. Walang sariling desisyon, walang sariling pag-iisip. Kung saan ang daloy, doon ka na rin. Pero ang peligro, mga kapatid, yung pinupuntan nila, hindi ka nag-isip. Kapahamakan. Basahin po natin ang versikulo 14, mga kapatid. At ang sabi, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kokunti ang nagdaraan doon. Mga kapatid, dadalawan po lamang po ang daan. Yung papuntang langit at papuntang impyerno. Pero dito po, binabalaan tayo ng Panginoon. Mag-isip tayo, mga kapatid. Pag-aralan nating mabuti. Kung ito ba ay tamang daan, ito ay maling daan. Kasi wala nang pagsisisi, mga kapatid. Kinakailangan mag-isip tayong mabuti. Bigyan nawa tayo ng Diyos ng karunungan, ng malawak na pag-unawa para ang ating pagpapasya ay piliin po natin yung tunay na daan na ang kahantungan po ay ang buhay at ang buhay na walang hanggan. Kasi pag mali po ang ating desisyon, mayroon pong konsekwensya yan. Al final, pag mali ang desisyon mo, mapapasama ka sa sinasabi dito na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tuloy po natin. Pastor, anong gagawin ko? Kanina ka pa salita ng salita dyan. Anong gagawin ko? Sige nga, magbigay ka nga. Mga kapatid, basahin po natin sa wikang English. Doon po sa John chapter 3, verse 3. Di ba? Popular yung verse na yon sa atin, mga kapatid. Sabi niya, nung may lumapit po, ito pong si Nicodemus, ito po yung sagot ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, Jesus replied, verily, truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Pastor, big check. Kasi nag-a-attend ako ng born again church. Yung ba, mga kapatid? Pasado ka na kasi nag-a-attend ka dito? Pupunta ka na ng langit kasi born again ito eh. Ganun po ba ang ibig sabihin, mga kapatid? Ang sabi niya, ulitin po natin. No one can see. Hindi po natin makikita
ang kaharian ng Diyos kung hindi tayo muling ipanganak. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tinutukoy po dito, hindi po simbahan. Kinakailangan po, ito po yung tinatawag pong spiritual rebirth. Muli tayong isilang, muli tayong matransform, ma-regenerate. Alam niyo matransform, mapalitan, mabago, ma-restore, kumbaga kung nasira, para po makita po natin ang kaharian ng Diyos. O ano yung una, mga kapatid? Para makapasok tayo doon, kinakailangan tayo ay ma-burn again. O ma-born again. Ma-born again. Amen? Ibig sabihin, pag hindi ka ma-born again, hindi ka makakapasok. Ito din po, mga kapatid, yung gusto ko lang basahin. Sa Romans 12, verse 2, ano pong sabi po doon? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Anong ginagawa po natin? Anong ginagawa po natin? Anong ginagawa po ng karamihan? Ang sabi niya, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos sa iyo, mga kapatid? Ano yung binasa natin kanina? Ikaw ay maligtas. Ang nais ng Diyos, ikaw po ay pupunta sa langit. Pag tayo po ay magpatuloy na makiayon sa mundo, mga kapatid, lusyendo. Sorry. Sa impyerno tayo. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos, mga kapatid, na magkaroon tayo ng puro na pamumuhay. Malinis. Di ba sabi niya, be holy because I am holy. Without holiness, without righteousness, we cannot see God. Ang sabi po sa Mateo. Kung walang kalinisan at katuwiran sa ating buhay, hindi po natin makikita ang Diyos. Ito po gusto pong basahin po sa inyo para pag-isipan po nating mabuti. Doon po sa unang Korinto, sa Kapitulo 6, versikulo 8 at 10, napakaliwanag. Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at mandaraya kahit na sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Ito po yung nakakalungkot, mga kapatid. Sunod na versikulo. Hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Basahin ko sa wikang Ingles, mga kapatid. Do you not know the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Kung magpatuloy tayo sa kasamaan, mga kapatid, hindi tayo pwede doon sa langit. Dito po, napakaliwanag, ang nakikihapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, versikulo 10. Mga kapatid, marami pa yan, pero ito lang yung gusto kong basahin. Nagnanakaw, wala naman sigurong nagnanakaw dito, ano, mga kapatid. Sakim, naglalasing, lalait ng kapwa, pati pala si Marites. Hindi pwede doon. Nandaraya ay, inulit niya ulit, mga kapatid, walang bahagi doon. Kaya magbago na tayo, mga kapatid. Binasa ko ulit yung mga susunod na bersikulo. Sabi ni Lord, basahin mo pa ito. Binasa ko nga, mga kapatid, yung Kapitulo 7, 24 hanggang 27. Sabi ni Lord, mayroon pang mensahe dyan. Ito pa ang kailangan.
Ang sabi niya, ang bawat nakikinig. Kuminsan ito yung masama, mga kapatid. Nakikinig lang tayo. Tuloy po natin. At nagsasagawa ng salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino nagtayo ng kanyang bahay ng pundasyon ay bato. Sunod na bersikulo, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Parang hindi related, yung sa pinag-aaralan po natin. Tuloy po natin. Ang bawat nakikinig ng salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay natutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanganan. Huling bersikulo, 27. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ang malakas na hangin ng bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Naintindihan po natin, mga kapatid? Naintindihan natin? Anong kinalaman sa ating aralin? Ganito yon. Sa 24, nakikinig at ginagawa. Inahalin tulad sa gumawa ng bahay sa ibabaw ng bato. Yung pangalawa, nakikinig pero hindi ginagawa. Mga kapatid, ito yon. Umulan, bumaha, hindi nawasak. Umulan, nawasak. Ganito yon, mga kapatid. Pag nakinig ka ng salita ng Diyos at ginagawa mo, pinapamuhay mo, sigurado sa langit ka. Naintindihan niyo, mga kapatid? Yun yung nais na parating po ng Diyos. Pag ikaw ay nakikinig at hindi mo ginagawa, puro pakinig lang. Wala kang application. Uulan at babaha, masisira. Pupunta ka ng impyerno. Kaya ang gawin po natin, mga kapatid, kung gusto po natin pupunta doon sa langit, makinig po tayo sa salita ng Diyos at isagawa po natin ang salita ng Panginoon. Itigil na ho natin o gusto pa nating ituloy? Tuloy natin. Kasi very interesting, mga kapatid, itong nais ng Diyos. Sabi ko, ano naman itong bersikulo na ito? Tad-tad na ito, palagi ko nang nababasa. Pero may itinuturo ang Diyos, mga kapatid. Amen? So ngayon, mga kapatid, sino ang makakapasok doon? Kasi sinabi niya, hindi lahat. Sino ngayon, mga kapatid? Versikulo 22 sa ating teksto, sa panahon na iyon, ang usapin po natin, sino? Marami ang magsasabi, hindi lang sinabing iisa lang, marami. Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Anong pagkakalam nyo dito, mga kapatid? Sa praseng ito. Nakakilala sa Diyos, hindi nakakilala sa Diyos. Kristiyano, hindi na Kristiyano. Mga kapatid, sandali lang. Hindi lang simpleng Kristiyano. Sabi niya, nagpahayag ng mensahe. Ibig sabihin, nagtuturo at naghahayag ng salita ng Diyos. Pwede ba yon na pati pastor hindi makapasok sa langit? Parang napaka-unfair, ang kapatid. Pero ito yung sinasabi. Bale, nagpalayas ng mga demonyo. Hindi po ginagawa ng simpleng Kristiyano ito, mga kapatid. Ginagawa lang ho ng mayroon pong matitinding mga pananampalataya. Yung paggawa ng himala, of course, ang Diyos ang gumagawa ng himala. Pero nagiging instrumento ang mga lingkod ng Panginoon. Ang tanong, bakit, mga kapatid? Kristiyano naman.
Nagtuturo naman. Nagpalayas pa ng demonyo. Gumawa pa ng himala. At ang matindi, ang sabi po doon po sa Lucas sa Kapitulo 13, sabi niya, kasama pa ninyo ako na kumain, uminom, at nangaral. Mas grabe, mayroon pang matinding relasyon, mga kapatid, sa Diyos. Mapapatanong tayo talaga, mga kapatid. Alam niyo, sa ating kapanahunan, totoo, mga kapatid, dito lahat, kukunin po natin sa Mateo sa Kapitulo 15. Marami ngayon, napakalapit sila sa Diyos dito. Pero dito, napakalayo sila sa Panginoon. Kung gaano kalapit ang Diyos dito, sana mga kapatid, malapit din tayo dito sa Panginoon. Amen? So ngayon dito, ang labas, nanunumbat. Anong pagkakaintindi niyo mga kapatid? Parang nanunumbat, ano? Sa kanyang mga ginawa. O kayo, for example lang ha. Hindi ko sinasabi mga kapatid. Baka sabihin niyo, Pastor, hindi naman ako nagturo. Hindi naman ako nagpalayas ng demonyo. Hindi naman ako gumawa ng himala. Eh, anong sasabihin mo? Di ba marami kang dadahilan? Lord, ako nga pang nagpagawa doon sa aming church. Ako pang nagbibigay ng love offering kay pastor. Dahil susumbat mo lahat. Siguro, pag ilista mo, ganyang kahaba, no? Mas mahaba pa. Pero ang matindi dito, mga kapatid, mababaliwala lahat iyon. So sayang. Sana ho yung mga ginagawa po natin ay hindi po kasayangan. Amen? Ewan ko kung napanood nyo yung viral sa Pilipinas. Ako, mahilig din akong manood sa mga balita, doon sa mga... Pero hindi naman po lahat pinipili ko, mga kapatid. Yung mayroon pong isang estudyante na nag-graduate 4 years. Hindi ko lang matandaan kung anong kurso. Taga-Aklan. Napanood nyo yon, mga kapatid? Natapos niya lahat. Nag-graduate, nagtuga, may diploma. Dahil siya yung unang nagtapos sa kanilang pamilya, nagkatay pa sila ng baboy. Imagine niyo, mga kapatid. Pero nag-apply ng trabaho, siyempre, hahanapin lang ng transcript of record, mga ano. Ito ho yung masakit. Hindi pala, ano yung pagkasabi sa... Yung pagkasabi doon sa balita. Hindi accredited. Parang 24 silang lahat eh. 4 na taon. Kung saan-saan tumira, mga kapatid. Hirap ng buhay. Gusto lang makatapos. Pero hindi pala registered yung kurso na yon sa eskwelahan. Sakit, ano, mga kapatid? Kaya sinasabi na ang solusyon, mag-umpisa ulit. Ganun ba kadali? Mga kapatid, mag-umpisa ka ulit. Gumasto. Siguro, pag-aralin ka, okay. Pero yung 4 na taon na dandong ka ulit na uupo, araw-araw na papasok, mahirap po yun, mga kapatid. Ito po, kinakailangan, mag-ingat tayo. Ngayon, ang daming... budol-budol. Eskwelahan yun, tanyag na. Pero yung course na lang yun, mga kapatid. Yung mga iba naman, okay. Pero yung kurso na yun, yun. Kaya mag-ingat tayo, linilin lang tayo ng kaway. Ang pagkaalam po natin, okay na yun. Pero, huwag naman po sana, na pagdating po natin doon, sasabihin, hindi ka kilala.
sayang, mga kapatid, yung pag-upo natin dito. Sana po hindi po masayang. Napakasakit. Nagkatay pa. Biruin niyo yun? Siya yung unang nag-graduate sa pamilya. Excited ang mga magulang. Pero hindi pala accredited, mga kapatid. Ha? Yun, ikaw, hindi pala accredited na pumasok doon. Sakit, ano, mga kapatid? Tapos sasabihin ng Panginoon, bumalik ka sa lupa. Mag-umpisa ka ulit. Mahirap po yun, mga kapatid. Kaya siguraduhin na natin. Balikan po natin yung ating teksto sa versikulo 21, mga kapatid. Hindi lahat, bakit paulit-ulit po natin, mga kapatid, na tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Sino nga, mga kapatid? Ito po yung sagot. Kundi ang mga tao lamang. Sino daw, mga kapatid? Hello? Sino daw? Nandiyan ang pakibasa nga. Sino daw, mga kapatid? Pero siguraduhin po natin, baka na sumusunod. Kinakailang kompleto sa Diyos. Ano? Baka iba yung sinusundan po natin. Hindi din tayo makakarating doon. So, siguraduhin po natin na sumusunod tayo sa kalooban ng Ama. Hindi Ama na kung sino-sino, ha? Ama na nasa langit, mga kapatid. Amen? Anong gagawin mo? Ulitin po natin. Review. Maging born again. Pangalawa, huwag tayong makikonform sa mundo. Huwag tayong makiayon. Pangatlo, anong gagawin po natin? Kinakailangan matransform yung ating mind. Pangapat, kinakailangan i-practice po natin yung ating naririnig, yung ating mga nababasa. Versikulo 23. Matapos na tayo, mga kapatid. Ngunit, sabi niya, sasabihin ko sa kanila. Hindi ka kasama dito, ha? Sinong gustong may sama dito? Wala. Ngunit sasabihin ko sa kanila. Pero wag tayong, paisi-isi dito. Abutin natin sila, mga kapatid. Abutin natin sila para hindi sila maisama dito. Hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Tayo, mga kapatid, hindi tayo kasama dyan kasi hindi tayo gumagawa ng masama. Ang kasama lang dito, yung mga gumagawa ng kasamaan. Amen? Alam nyo, ngayon, naniniwala ba kayo na nasulat na yung pangalan ninyo? Pero pwedeng mabura yan. Baka ulitin ko ulit yung versikulo. Sinabi ni Moses, Panginoon, huwag mong burahin ang aking pangalan. So pwedeng mabura, mga kapatid. Ang gawin po natin para hindi mabura, magpatuloy tayo hanggang sa wakas. Kasi once na hindi makita ang inyong pangalan, mga kapatid, 2010, umuwi kami ng Pilipinas. Nakangiti ko, good morning ma'am, good morning. Yung ngiting babalik ng Espanya. Binigay ko yung ticket. Sir, sorry, wala kayong upuan. Nasubukan yung ganon, mga kapatid? Paano? Wala, paano yan yung oras namin, nandiyon yung flight namin. Opo, pero kinansel ng agency. Sakit, mga kapatid? Hindi ko alam ang aking gagawin. Mga kapatid, tinignan, sinigurado, tignan ko nga.
inusipos na di compute. Wala talaga. Sakit? Ano mga kapatid? Ganyan din po. Kung nasubukan yung masakit, pero mayroon pang mas masakit, mga kapatid, dito. Anong sabi sa Revelation? Patapos na ho tayo. Amen. 20 verse 15. Pag walang pangalan mo, hindi ka makaka-flight. Pag walang pangalan mo, hindi ka makakapasok sa langit. Maliwanag, mga kapatid. Pasensyahan. Sabi ko, ito yung pangalan namin. Nandyan yung, atane, yan. Wala ka eh. Nagbayad kami. O, binayaran, pero rinipan. Di wala akong magagawa, mga kapatid. Tapos pagdating namin dito, tumawag yung, tawag dito, yung agent. Alam niya akong pastor eh. Sabi niya, Brother Marlon, sorry. Lahat ng sorry, sinabi niya. Ang dami mga kapatid sa time na yon. Yung mga iba, nandito, sabi ko, mas maganda dito pa kami dito sa Barajas eh. Yung mga iba, Barajas, yung mga iba, nandun sa Amsterdam, mga kapatid. Kami sa Pilipinas. Sabi niya, ang dami ninyo. Sabi niya, ikaw lang yung hindi nagmumura. Sabi niya, pagmurahin ka man ng mga kung ano-anong salita, pwede ko pong gawin yon, sabi ko, pero hindi mo na maibabalik. Sakit, ang lilit yung mga anak ko noon, mga kapatid. Tapos kinunan pa kami, 12 hours kami dyan sa Qatar. Bali, 24 hours, mga kapatid. Ang sakit. Isipin. Pagdating ko sa trabaho, binawasan pa ko ng 300. Hindi ka ba magkakaroon ng ganas na magmura? Pero sabi ko, hindi kita mumurahin. Sabi ko, lahat ng mga na-delay, lahat ng nagmumura. Sabi ko, hindi ako ganun. Ang panalangin ko na lang sa iyo, hindi mo mararanasan yun, umiyak, mga kapatid. Hindi ko yun makakalimutan. Pero hindi yun, wala akong kasinsakit. Pakilagay iha, pagdating mo doon sa langit, walang yung pangalan. Yung may solusyon eh, tinawagan ko. Sabi niya, huwag kang mag-alala, bibilang ka namin. Opo, pero yung trabaho ko, Miyerkules na ngayon. Tapos pupunta po ko ng Maynila. Tapos pinadala ako sa email. Hindi ko na alam buksan yung email ko ngayon dahil walang password. Alas 4 na ng hapon. Tapos tatawag, sasabihin niya, mag-flight na kami kinabukasan. Salamat sa Diyos, nakabalik kami. May solusyon. Pero itong sinasabi ko, wala nang solusyon. Kasi, pag ang iyong pangalan, basahin po natin, isa-isa, itatapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Yan. Napakatindi mga kapatid. Yung sa amin nangyari, lumipas na yun. Nakalimutan ko na yung sakit. Bagamat kung minsan bumabalik lang dito. Pero ito mga kapatid, pag hindi makita ang iyong pangalan, hindi pa nanakot, itatapon ka doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya ngayon mga kapatid, siguraduhin po natin nakasulat sa computer. Sa computer ba? Hindi. Sa aklat ng buhay. Kasi pag computer, pag mabura, na virus, wala. Pero dito, mga kapatid, sigurado na may sulat sana yung sa aklat ng buhay. Tumayo na ho tayong lahat. Mayroon pang 2 bersikulo, mga kapatid. Ang haba kasi yung mga bersikulo. Pero sabi ni Lord, basahin mo lahat. 28, 29. Total, wala pa namang alas 8. Maaga tayo ngayon.
So yung mga tao, mga kapatid, namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang mga katuroang ito. So ibig sabihin, yung mga nauna ang nagtuturo ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. So napagkumpara nila kung sino yung nagsasalita at kung sino yung kanilang napapakinggan. Mga kapatid, ang tinutukoy po dito, siya yung Diyos na mayroon pong otoridad. One who had authority. Sabi po dito sa NIV. Ang pinakamataas na mayroon pong otoridad at kapangyarihan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Anong gagawin po natin kung siya po yung may kapangyarihan at otoridad para tayo po ay makapasok sa kariyan po ng Diyos? Tanggapin po natin, at kung tinanggap na ho natin si Kristo sa ating buhay, hayaan po natin siya ang kumilos, magtrabaho at papatnubay sa ating mga buhay. Hindi po sa relihiyon, hindi po sa pagiging pag-attend ng born again, mga kapatid, kundi ang tunay na pagbabago ng ating buhay. Yun po yung kailangan po natin. Kawaan nawa tayo ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. May plano ang Diyos kung bakit nandito ka sa oras na ito. Kung bakit ikaw ay nanonood, nakikinig sa serbisyong ito. Mahal ka ng Diyos, nais Kanyang abutin, nais Kanyang iligtas. Ulitin ko po yung bersikulo na yun sa unang Timoteo 2:4. Sabi po doon, God wants everyone to be saved. Nais niya, ikaw kapatid na nakikinig, na maliligtas. At ang bersikulo 5, ang sabi niya lamang doon, ang iisa na daan ay walang iba para ikaw ay makarating sa Ama. Siya ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kulang pa ang ating napakinggan, mga kapatid, marami pang mga katunungan sa ating mga isipan. Basahin po natin ang banal na kasulatan. At alam ko ang Diyos ay mangungusap sa bawat isa sa atin. Kung ano po yung mga dapat po natin gawin, nandito lang ang sagot, mga kapatid. Basahin po natin. Tulad ng ginawa kong pag-aaral, ang Espiritu Santo inuudyok ano kung basahin dito, basahin dyan. Lahat po doon sa chapter 7. Lahat ng tinatanong ko sa Diyos, nandun po yung kanyang kasagutan. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ano man ang nais po nating tanungin sa Diyos, lalong-lalo na sa ating aralin, kung paano tayo makapasok sa kariyan ng Diyos, nandito po ang sagot. Hallelujah. Glory to your name, O God. Hallelujah. Ang mananatili hanggang wakas sila ay maliligtas. Mga kapatid, panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Ipamuhay po natin. Mahal ka ng Panginoon. At alam ko po, handa po nating sundin ang lahat ng bilin at nais ng Diyos sa ating mga buhay. Darating ang panahon, haharap tayo sa hukuman. Tulad ng isang awit na sinasabi, masasabi kaya nating tayo ay tapat. Hallelujah. Dakilang Diyos sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami sa mensahe na iyo pong ipinabot sa aming kalagitnaan. Sa kabilang, O Diyos, ng mainit na panahon,
Pero nandun pa rin ang aming pagnanasa na dumalo, sumamba at makinig sa iyong mga salita. Maraming salamat o Diyos dahil ang nais mo, kami ay maligtas at makakilala sa katotohanan. Kami, o Panginoong Yesus, iyo pong makakasama kung nasaan ka sa oras na ito. Panginoon, nais po namin ang katiyakan sa aming mga buhay. Kaya ang aming panalangin, o Diyos, samahan mo kami sa aming paglalakbay, sa aming paglilingkod. Hindi kami mapalayo sa iyo, bagkus, Panginoon, mas lalong mapalapit. Patuloy mo, Diyos, na baguhin ang aming buhay, ang buo po naming pagkatao. Patuloy mo, Panginoon, na ilagak ang kalinisan at katuwiran sa aming buhay. Tulungan mo din kami, O Diyos, na hindi lang kami mapaibig sa pananalita, sa pakikinig, kundi sa paggawa at pagtupad, O Diyos, sa mga salita mo na aming naririnig. Na amin silang ipamuhay, Panginoon. Ingatan mo ang bawat pananampalataya hanggang sa iyong pagbabalik at hanggang kami, O Diyos, ay haharap sa iyong hukuman. At sasabihin mo sa amin, good and faithful servant. Salamat, O Diyos. Ayaw po naming marinig na sasabihin mo, hindi mo kami kilala. Lumayo kayo sa akin. Kundi ang aming maririnig, pumasok ka sa aking kaharian at makipagdiwang sa akin. Yan po, Diyos, ang nais po naming mapakinggan. Panginoon, alam po namin, marami kaming pagdadaanan tulad ng sinabi ni Apostol Pablo bago kami makarating sa kaharian. Bigyan mo kami ng karunungan, ng discerning spirit, Panginoon, na hindi kami lilangin ng kaaway kung saan-saan kami dadaan, kundi ang lamang na aming masusumpungan ay walang iba, kundi si Kristo Jesus. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Ingatan mo kami sa mga maglalakbay ngayon pauwi ng Pilipinas, mga papunta ng bakasyonan, pabalik dito po sa Madrid, saan man kami tutungo, saan man kami paroroon, O Diyos, ingatan mo kami. Hindi lang kami, ang aming buong sambahayan. Ilayo sa anumang sakuna, sa anumang problema, Panginoon, na hindi po namin mapagtatagumpayan. Alam po namin nandyan ka palagi, sasaklulo at gagabay sa amin sa panahon ng kagipitan at pangangailangan. Ingatan mo ang aming buhay muli, O Diyos, sa loob ng isang linggong ito, Panginoon. At sa linggo ay muli kaming makakabalik na mayroon pong pasalamat at papuri mula sa aming mga labi. I-bless mo na po, Panginoon, bawat pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman. Tulungan, O Diyos, aliwin ang mga nalulungkot. Bigyan ng lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Tulungan, O Diyos, ang mga naapi. Panginoon, maraming salamat. Dakila ka. Wala kang katulad kung magmahal. Salamat, O Diyos, at ito na pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, ang tatlong persona ng isang Diyos na ito, ang sumatin ngayon at magpakailanman. Ang lahat po'y magsabi po ng
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Konting announcement mga kapatid, sa Sabado, oras ng 4:00 ay